Attorney G, may advice po ba kayo sa mga nasa same zone lagi ng mga binibentahan nila? Baka naman kasi masyadong generic or cut and paste lang yung letter proposal mo. Hindi talaga mapapansin ng mga katulad namin yan. Ang paggawa kasi ng intro letter or proposal letter, art form din yan. Unang-una, you need to identify a problem. Either problema ng kausap mo or problema ng kumpanya ng kausap mo. Pangalawa, you need to humanize that problem. Yung tipong palalabasin mo na normal lang at nangyayari talaga ang ganyang klaseng problema. This way, gagaan ang kalooban ng kausap mo. Pangatlo, offer a solution kung paano masosolve o mababawasan ang problema yon. Pang-apat, dito na ngayon papasok ang sales pitch mo, ang guarantee mo para ma-hook mo ang kliyente mo. At ang panghuli, pag hihingi ka ng appointment, huwag mong ipapasa sa kanyang question. Ikaw dapat ang magsiset ng appointment at itatanong mo na lang kung libre siya sa araw at oras niyo. Ang normal na proposal letter, ini-introduce mo ang kumpanya, pinupuri mo ang kumpanya at humihingi ka ng appointment date. Paano kung ganito ang gagawin mo? Halimbawa na lang, nagbebenta ka ng diaper. Hi Mare, kumusta ka na? Congratulations pala sa bago mong baby. Nakita ko sa social media post mo. Siguro hindi ka na nakakatulog ngayon, ano? Okay lang yan. Hang in there. Pinagdaanan ko na ng 3 beses yan. Kaya nga, laking pasasalamat ko sa diaper na ito. Kasi twice as absorbent siya. At dahil doon, mas umahaba ang tulog ko. I suggest subukan mo siya kahit 1 beses, Mare. I guarantee you, hindi ako mapapahiya sa'yo. At kung sakaling hindi mo magustuhan, bibiling ko ang natitirang produkto at the same price. Free ka ba bukas ng umaga? Puntahan kita dyan ng 9 a.m. Okay ba sa'yo? Ang tanong ko ngayon, anong pitch ang sasagutin mo? Yung standard na nauna o itong pitch ko ngayon? Gine?